Kamusta kayong lahat? Ngayon ay the moment of truth. Ibig ko sabihin, it's time para malaman natin kung gaano siya ka-effective yung aking version ng Kalandi Mantika. So ito na siya ngayon. Ito ano lang to, temporary lang ito kasi pag salpak ng ating pinaka blower, medyo makukuhan siya para hindi masyadong masayang yung hangin na kasi disuksok lang ito para hindi masyadong masayang yung hangin na papasok dito. So ito na ang aking bagong version. Yan, bagong-bago to. Ngayon pa lang ito ite-testing. So bago ako magawa ng pinaka-housing, mag-experiment muna ako ng sari-saring chamber, sari-saring nozzle para ma-perfect ko na yung gusto kong Kalandi Mantika. So marami ako pang plano, pang-apat na version ko na ito. Ang susunod dito, marami pa rin akong babaguhin. Yung anti-overflowing, single anti-overflowing, double anti-overflowing, sari-saring nozzle. So for the meantime, ang pinaka i-develop muna yung nozzle. So for the meantime, standard muna ang gagamitin kong chamber. So ganito lang muna kalalaki. Then pag may idadagdag, saka ko na idadagdag. O saka pa ako magbabawas dito. So for the meantime, ang target natin ngayong araw na to ay tignan ang performance ng aking bagong gawang Kalandi Mantika. So para di mahirap, gaya ng sabi ko, detachable itong mga ito. Natatanggal ito, yung ating pinaka air intake. Detachable din yung ating nozzle. Para just in case na may babaguhin kayo sa nozzle, bagong design, bagong style lang butas, magagawa. Ganon din sa cover cup. Kung may babaguhin dito, kung gusto nyo baguhin yung dami ng butas, laki ng butas, o pwesto ng butas, so po pwede rin. Ito ay detachable din. Pwede rin itong matanggal. Yan. Kaya kung gusto nyo baguhin ang design na ito, pwede. Kasi ang angle ng pagkakabutas ko rito ay mahigit 45 degrees. Naka-slant ang butas na ito. So pwedeng maging diretso, 90, 80, bahala na. So for the meantime, ito muna ang aking susubukan. So ito yung dami ng kanyang butas. Bawat hilera, tiga-apat yan. So 4, 8, 12, 16 yan, plus 8. Iisa lang ang size. Bali 2mm lang na drill bit ang ginamit ko rito. Hindi na ako nagbago ng size. Kung may babaguhin man, so malalaman kasi ngayon ko pa lang i-experiment. Maaring lakihan ko ang ilalim o dagdagan ko pa ang butas. So for the meantime, samahan nyo akong testingin yung aking bagong gawang Kalandi Mantika. So itetest na natin. Bagong-bago pa ito. Ngayon pa lang ito gagamitin. Hindi ko pa alam kung anong kalalabasan. So samahan nyo akong alamin ang kalalabasan ng aking Kalandi Mantika. Itong lugar ko medyo mahangin ito. Kasi medyo madilim sa loob. Ito yung aking lugar. Ayan. Nasa tabi ako ng bintana. Okay, so ikakasa ko na ito. For the meantime, temporary lang muna ang kanyang setup. Papatong ko lang ito sa aking lumang tripod para sa kalanding to. So ito na. Temporary lang ito ha. Ang purpose lang, matignan kung talaga magpa-function. I-level ko lang ito. Kakalangan ko lang.
Okay, so naka-level na yan. Pwede na. Then ito yung ating pinaka-blower. Then yung ating use oil. Ito yan. So ito yung ating daanan ng use oil. Temporary lang ito. So magagapangan muna natin ng mantika sa ating chamber. Maski ang level niya sa kanyang chamber, maski mga 1 mm lang or mabasa lang ng kaunti. So patutuloyin na natin ang ating use oil. Ayan, natulo na siya. Ito yung ating chamber. Hindi masyado makita. Okay, so medyo nabasa na siya ng konti. Okay, so binasa ko lang ng konti ang ating fire chamber. So ngayon, lalagyan na natin siya ng pinaka-kindler. So tissue lang ang gagamitin ko muna ngayon. Okay, so sisindihan na natin ito. Masyadong mahangin. Painitin lang natin ito ng sandali bago natin buksan ang ating blower. So, first time ko itong gagamitin ngayon. So, samahan niyo ako para makita ko anong performance nito. Kapag medyo maganda na yung apoy o medyo mainit na, saka na natin bubuksan ang ating blower. So for the meantime, wala pang blower yan. Pwede na siguro. Mahina lang muna ang binigay ko sa kanyang pressure o blower. Yan, nasa number 1 pa lang yan.
Okay, so i-reverse ko yung camera para natututukan ko. Okay, so hindi pa masyadong malakas ang ating blower. Ayan ang itsura ng kanyang apoy. So kasi simula pa lang yan. So medyo nagbo-blue na siya kasi simula pa lang kasi. Painitin pa natin yung ating pinaka-chamber. So ayan na, medyo nag-aasul na lahat. Okay, so i-adjust ko ulit ito kasi nasa number 1 pa lang. Ilalagay natin dito sa number 3. Nasa number 3 pa lang yan. So may kaunting ano pa rin. May kaunting orange. Pero nawawala na. Halos blue flame na. Ang inaantay ko yung magkaroon ng jet sa ibabaw. Yung gumana yung walong cover, yung butas sa cover cup, yung 8. So ayan na siya, blue na siya. Wala pang 2 minutes, ganyan ang itsura niya. Medyo mahangin kasi rito kaya ganyan yan. Antayin natin na mag 3 minutes. Tingnan natin kung mawawala na yung mga kulay pula na yan o kulay orange na yan. Pero karamihan ay asul na. Okay, so magsisimula na tayo mag-feed. Konti-unti lang. Ayan, patak-patak lang. Masyadong mahangin kasi rito sa lugar ko. Kaya medyo na didistract yung aking apoy. Yan. Gumaganda na yung kanyang apoy. Nagsisimula na magkaroon ng laser o jet yung ating ibabaw na portion. After 4 minutes, may lumabas ng parang laser sa ibabaw. Dadagdagan ko ang ating medyo kapos na sa level